Hindi biro ang maging isang magulang. Malaki ang responsibilidad na dapat mong dalhin. Mas magiging mahirap pa ito kung wala kang katuwang upang buhayin at palakihin ang iyong mga anak. Karamihan sa mga magulang ginagawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit masasabi mo bang mali ang isang magulang kung ang paraan na ginagawa niya ay mali sa mata ng napakaraming tao? Isa ka ba sa manghuhusga sa pamamaraan niyang ito? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na lahat ay gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Handa siyang lunukin ang kanyang kahihiyan at reputasyon para lamang may kitain na pera at ipakain sa mga anak niya. Ganyan ang nanay ko, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Camila. Ngayon ay 33 years old na at nagtatrabaho ako bilang isang waitress sa restaurant. May isang anak na ako pero wala akong asawa. Sa ngayon ay katulong ko ang aking mama na si Lena sa pagbuhay sa aking anak. Bago po dumating sa buhay ko ang anak ko ay marami muna kaming pinagdaanan na mag-ina. Bata pa lamang ako ay si mama na ang kasama ko. Nagtataka ako dati kasi yung mga kalaro at kaklase ko ay merong tatay habang ako ay wala. Grade 4 ako noong sinabi ni mama sa akin na iniwanan siya ng tatay ko nang mabuntis siya. Wala na raw siyang balita rito kung nasaan na ba ito. Kaya huwag ko na raw pangarapin na magkaroon ako ng tatay. Mahirap kami, Papa Dudut. Barong-barong ang bahay namin ni mama. Gawa yon sa pinagtagpi-tagping plywood, yero at tarpaulin ng mga tumakbong kandidato. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig mula sa bubong namin at akala ko dati kapag mag-isa kang anak ay mayaman kayo. Pero hindi pala. Kasi kami ay mahirap kami. Ganon pa man ay sinikap ni mama na magtrabaho para hindi ako magutom at mapag-aral niya ako. Sa gabi hanggang madaling araw ang trabaho ng nanay ko dati. Sabi niya sa akin ay nagtatrabaho siya sa isang bar at cashier siya doon. Pagkatapos namin maghapunan ay aalis na siya tapos ay umaga na ang balik niya. Minsan aabutan pa niya ako sa umaga pero mas madalas na hindi na kasi nasa school na ako. Tuwing papasok sa trabaho si mama ay iniiwan niya ako sa kapitbahay namin at kaibigan ni mama na si Ate Sonia. Sa kanila ako nakikitulog tapos kapag umaga na ay babalik na ako sa bahay para mag-almusal at mag-asikaso ng sarili ko para pumasok sa eskwelahan. Hindi ko na-experience yung si mama mismo ang mag-aasikaso sa akin kapag papasok na ako. Maaga ako natuto sa mga ganong klase ng bagay, Papa Dudut. Madalas sabihin sa akin ni mama na dapat ay tapusin ko ang aking pag-aaral para hindi ako matulad sa kanya. Hindi niya raw hinihiling na galingan ko sa eskwelahan kung hindi ko naman kaya. Basta ang importante raw ay makatapos ako. Ang iniisip ko dati ay ang pagiging mahirap ang tinutukoy ni mama na ayaw niyang magaya ko sa kanya. Pero ibang bagay pala ang tinutukoy niya, Papa Dudut. Grade 5 ako nang malaman ko ang totoong trabaho ng nanay ko. Nasa school ako noon, isa-isa kaming tinanong ng teacher namin kung ano ang trabaho ng aming mga magulang. Sinabi ko na isang cashier ang nanay ko. May isang kaklase ko ang pabirong nagsabi na pokpok daw ang nanay ko. Tapos nagtawanan silang lahat. Sinaway naman sila ng teacher namin. Doon na nagsimula ang pambubuli sa akin sa eskwelahan. Tinutokso nila ako na pokpok daw ang nanay ko.
May isang insidente na hindi na ako nakapagpigil at binigwasan ko ng suntok sa muka ang isang kaklase ko na lalaki kasi habang naglalakad ako papunta sa classroom ay panayang tukso niya sa akin tungkol sa nanay ko. Hindi siya nakaganti sa akin pero sinabi niya na ang nanay niya ang nagsabi sa kanya na nakikita raw nito ang mama ko na may kasamang iba't ibang lalaki. Hindi ko na alam kung totoo o hindi ba ang sinabi niya, Papa Dudut. Pero syempre mas naniniwala pa rin ako sa sinasabi ni Mama sa akin na isa siyang cashier. Pinanindigan ko sa nanukso sa akin na hindi pokpok si Mama. Dahil sa nangyari, ay pinatawag sa school si Mama. Nagsumbong kasi yung nambuni sa akin na sinuntok ko siya. Dumugo kasi ang bungangan niya dahil sa suntok ko. Pinagsabihan ako sa school na mali ang manakit. Nangatwiran ako nang tinutokso ako na pokpok ang nanay ko na hindi naman totoo kaya nanuntok ako. Humingi na lamang kami ng sorry sa kaklase ko at sa nanay niya na kasama niya at nag-promise ako na hindi ko na yon uulitin. Sa loob ko ay alam ko na wala akong kasalanan. Kung hindi naman ako tinukso ay hindi ko siya susuntukin. Hindi ako ang klase ng tao na bigla na lang mananakit ng walang kadahilanan. Pag-uwi sa bahay ay doon na inamin ni Mama sa akin ang katotohanan. Sa susunod ay huwag kang nananakit, Camila. Kahit na anong sabihin sa iyo ay ipasok mo sa isa mong tenga at ilabas mo sa kabila. Sabi pa ni Mama. Kung hindi pa niya ako tinukso, hindi ko po siya susuntukin. Saka hindi naman totoo ang sinasabi niya. Paulit-ulit siya at napiko na ako. Pangangatwiran ko. Totoo ang sinabi ng kaklase mo, pokpok ako. Hindi ako cashier. Kaya kapag may nanukso ulit sa'yo, huwag mo nalang pansinin. Seryosong sabi pa ni Mama. Hinintay ko na bawiin ni Mama ang sinabi niya at sabihin niyang nagbibiro lamang siya pero hindi niya yon ginawa. Sinabi niya na mas maganda kung habang bata ako ay alam ko na ang katotohanan dahil alam niya na kapag lumaki na ako ay malalaman ko rin ang totoo niyang trabaho. Hindi raw siya isang cashier. Oo, nagtatrabaho siya sa isang bar pero bilang isang bayaring babae. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman mula kay Mama, Papa Dudut. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga babaeng may ganong trabaho ay makasalanan at pinagdidirihan ng marami. Matapos kong malaman ang totoong trabaho ni Mama, ay nagsimula na akong ikahiya siya. Patuloy pa rin ang panunukso sa akin sa school na anak ako ng prosti. Pero dahil sa alam kong totoo na ang sinasabi nila ay tumatahimik na lamang ako at hinahayaan ko na lamang sila. Tinis ko ang lahat, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay pinandidirihan na rin ako ng mga tao, Papa Dudut. Halos hindi na rin ako lumalabas ng bahay kasi iniisip ko na matagal nang alam sa lugar namin kung ano ang trabaho ng nanay ko at pinag-uusapan nila kami. Hanggang sa mag-high school ay naging aloof ako, Papa Dudut. Hindi po ako nagkaroon ng kaibigan. Nabawasan naman ang pambubuli sa akin pero hindi nawala yung pakiramdam ko na pinandidirihan ako ng tao. Kapag may meeting ang mga magulang ay si Ate Sonia ang pinapapunta ko. Kaklase ko kasi yung isa niyang anak. Third year high school ako noon nang may nanligaw sa akin. Aaminin ko na sabik ako sa pagmamahal ng isang lalaki kasi hindi ko yon naranasan. Hindi ko kasi na-experience ang magkaroon ng tatay. Kahit na hindi ko talaga gustong yung nanligaw sa akin ay sinagot ko siya. Kasi gusto kong maramdaman kung paano ba ang mahalin ng isang lalaki. Nalaman ni Mama ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Hindi naman niya ako pinagalitan, nagpaalala lamang siya sa akin na huwag muna ako magpapabuntis kasi nag-aaral pa ako. Tapusin ko raw muna ang pag-aaral ko. Hindi naman ako makakapag-college, hindi ba? Turan ko kay Mama. Sino may sabi sa'yo? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa'yo para makapag-kolehiyo ka. Sabi ni Mama.
Ilang lalaki ba ang sisipingan ninyo para makatapos ako ng college, ma? Tanong ko. Camila, hindi ko gusto yan lumalabas sa bibig mo, ha? Sa tingin mo ba ay gusto ko na nagpapagamit sa iba't ibang lalaki? Ang naluluhang tugon naman ni mama. Ma, hindi ka ba talaga pwede maghanap ng ibang trabaho? Yung marangal naman at pwede kong ipagmalaki, turan ko. Kahit elementary, hindi ko natapos. Sa tingin mo ay may tatanggap sa akin sa mga trabahong marangal ngayon? Isa pa, ito lang ang alam kong trabaho noon pa. Hindi ko rin sinabi na ipagmalaki mo ko. Ang gusto ko ay magawa ko ang responsibilidad ko sa iyo bilang nanay mo. Maiintindihan mo rin ako kapag naging nanay ka na. Paliwanag pa ni mama. Hindi ko pa naiintindihan ang side ni mama dati, Papa Dudut. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit ako nabubuli noon. At kung bakit hindi ako nagkaroon ng kaibigan. Pakiramdam ko kasi iniiwasan ako ng lahat, Papa Dudut. Balik tayo sa naging boyfriend ko. Itatago ko siya sa pangalan na Benjo. Okay naman si Benjo noong una. Napapakilig niya ako at madalas ay magkasama kami sa school kapag wala kaming klase. Isang umaga sinabihan ako ni Benjo na gusto niya akong masolo. Nasa school kami noon. Ang gusto niya ay magkating kami at pumunta sa bahay nila. Wala raw tao sa bahay nila kaya pwede kaming tumambay doon. Ayoko nung una pero pinilit ako ni Benjo. Sabi pa niya ay chance na raw namin yon para makapag-bonding ng walang ibang tao. Dahil sa pressure ay pumayag ako. Tumakas kami ni Benjo sa school at dumaan kami sa likod ng eskwelahan. May isang puno kasi na malapit sa pader at iyon ang una naming inakyat para makarating kami sa itaas ng pader at saka kami tumalon papalabas. Pumunta kami ni Benjo sa bahay nila at totoo nga na walang tao roon. Nang ayain ako ni Benjo sa kwarto ay kinabahan ako. May idea na ako sa pwedeng mangyari. Pero sabi ni Benjo ay matutulog lamang kami. Sa takot ko na baka magalit siya sa akin ay sumama na ako sa kanya sa kwarto. May part ng utak ko na nagsasabi na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit nagstay pa rin ako. Habang magkatabi kami ni Benjo sa kama ay naging mapusok siya. Hinalikan niya ako sa labi at tinaas niya ang blouse ko. Benjo, ayoko, tutol ko. Bibilisan ko lang, promise, ang sabi pa ni Benjo. Ayoko sabi, sa kabata pa tayo hindi pa natin dapat ginagawa to. Patuloy kong pagtutol. Natatakot ka ba na baka mabuntis ka? Akong bahala, may alam akong paraan. Pilit pa ni Benjo. Hindi ka ba marunong makaintindi? Ayoko nga, aalis na lang ako. Turan ko. Kung makaayaw ka naman, parang hindi ko naman alam kung anong trabaho ng nanay mo. Singhal pa ni Benjo. Natigilan ako at doon ko na-realize kung gaano kababa ang tingin ni Benjo sa akin. Ang nasa isip niya pala ay madali akong makuha porket anak ako ng isang prostitute. Nagalit ako kay Benjo. Nakipag-break ako sa kanya at umalis na ako sa bahay nila. Iyak ako ng iyak habang naglalakad ako pa uwi ng bahay at namumugto ang mga mata ko. Pagdating ko sa amin at nakita yon ng nanay ko. Nag-alala niyang tinanong kung bakit ako umiiyak pero hindi ko siya sinagot. Napakasama ng loob ko kay mama. Siguro kung ibang trabaho niya ay hindi ko mararanasan ang ganon, Papa Dudut. Akala ko, sa pakikipaghiwalay ko kay Benjo ay tapos na ang problema ko sa kanya. Pero hindi pa pala. Ipinagkalat ni Benjo sa mga kaibigan niya na may nangyari sa amin kahit nawala. Kumalat ang kwentong yon sa eskwelahan at mas lalo akong pinandirihan ng lahat. Nadagdagan pa ang hindi totoong kwento na binayaran daw ako ni Benjo kapalit ng pagsiping ko. Ang tingin nila tuloy sa akin ay kagaya ako ng nanay ko na nagpapabayad. Hindi ko na sinubukang ipagtanggol ang sarili ko. Nayaan ko na lamang ang mga tao na isipin ang gusto nilang isipin tungkol sa akin. Kahit ano naman kasi ang sabihin ko at itanggi ko na hindi totoo ang sinabi ni Benjo ay hindi pa rin sila maniniwala sa akin. Ang tingin nila sa akin ay bayaran at hindi ko na yon mababago.
Sinabi ko sa sarili ko na alam ko ang totoo at iyon ang importante. Magsasayang lang ako ng laway kung ipapaliwanag ko pa ang sarili ko. Fourth year high school na ako ay ganun pa rin ang trabaho ng nanay ko. Naisipan ko na magtrabaho kaya nag-apply ako sa isang karinderya. Ako yung nagbibigay ng mga order ng mga kumakain. Ginawa ko yon tuwing Sabado at Linggo. Gusto ko kasing gamitin ang weekend sa pagkita ng pera. Hindi man malaki ang kita ko roon ay ayos lang, at least nagkakaroon ako ng pera na pinaghirapan ko. Tutol si mama sa pagtatrabaho ko tuwing weekend, Papa Dudut. Ang sabi niya, kaya nga siya nagtatrabaho ay para hindi ko na kailangang magtrabaho habang nag-aaral ako. Hindi ko gusto na nagtatrabaho ka sa karinderya, Camila. Mataas ang pangarap ko para sa iyo, ang sabi ni mama sa akin. Mas okay nang sa karinderya ako magtrabaho kaysa sa bar, ang sabi ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na ginagawa kong lahat, di ba? Kasi ayoko matulad ka sa akin, ang sabi pa ni mama. Hindi ko naman talaga pinangarap na maging kagaya mo. Hindi ako magiging isang katulad mo. Walang galang kong sabi kay mama. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kong umiiyak si mama nang dahil sa akin. Hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi ko. Aminado ako na nasasaktan siya sa sinasabi ko pero hindi ako nag-guilty sa nagawa ko. Papadudot matigas pa ang puso ko ng time na yon. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sa pagtatrabaho ko sa karinderya ay nakilala ko si Dindo. Truck driver siya at doon siya kumakain sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho. Nasa 30s na siya noon at napapansin ko na palagi siyang nakangiti sa akin at tinatanong pa niya kung ano ang pangalan ko. Dahil sinabihan ako ng may-ari na maging mabait sa mga kumakain ay sinabi ko ang pangalan ko kay Dindo. Ramdam ko na may gusto si Dindo sa akin. Pero dahil alam ko na mas matanda siya sa akin ay hindi ko siya pinapansin. Pero dahil sa palagi akong binibiro ni Dindo, ay nahulog na ako sa kanya, Papa Dudut. Muna ang araw ko kapag nakikita ko siya at nakakausap kahit sandali lang. Dumating sa point na nanligaw na si Dindo sa akin. Kapag nagpupunta siya sa karinderya para kumain ay may dala siyang chocolate sa akin. Kung minsan ay bulaklak. Sa paglipas nga ng mga araw ay hindi ko na napapansin ang malaking agwat ng edad namin. 15 years old pa lamang ako ng time na yon, Papa Dudut. Kahit gusto ko na si Dindo, ay pinigilan ko ang sarili ko na sagutin siya. Dahil alam ko na mapapagalitan ako ng nanay ko. Kaya lang ay mas naig pa rin sa huli ang sigaw ng puso ko at sinagot ko na si Dindo. Okay lang naman sa kanya na lihim ang relasyon namin. Natatakot din siya na mademanda kapag may nakaalam na nakikipagrelasyon siya sa isang menor de edad na kagaya ko. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Dindo nang walang nakakaalam. Hindi na rin ako nakapag-college kasi hindi talaga kaya ng nanay ko. Nagtatrabaho ako noon bilang isang service crew sa isang fast food restaurant. Palihim kaming nagkikita ni Dindo. At may ilang beses nang may nangyari sa amin. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako ni Dindo. Napansin ko kasi na hindi ako nagkaroon ng menstruation ng 1 buwan. Ganon din sa sumunod na buwan, kaya bumili na ako ng pregnancy test para malaman ko kung buntis ba ako o hindi at positive nga ang naging resulta. Si Dindo ang una kong pinagsabihan kahit medyo natakot pa ako nung una. Buntis ka? Bakit hindi ka nag-ingat? May inis na tanong ni Dindo. Bakit ako lang ang sinisisi mo? 2 tayong gumawa nito. Bakit parang kasalanan ko pa? Ang naiiyak kong turan. Sa bagay, pasensya ka na, nagulat lang kasi ako. Pero wala dapat makaalam na buntis ka ha. Wala ka pang 18 at baka makulong ako. Ipalaglag mo ang bata, ang sabi pa ni Dindo. Nagulat ako sa sinabi ni Dindo, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang pagpatay sa anak namin ang maiisip niyang solusyon.
Maghahanap daw siya ng gagawa para i-abort ang baby namin. Kung ako ang tatanungin ay ayokong ipalaglag ang baby. Gusto ko siyang buhayin. Pero dahil sa sunod-sunuran ako kay Dindo ay pumayag ako sa kanya noong una. Mabilis na nakahanap si Dindo ng aborsyonista. Pumunta kami roon pero nang nandun na kami ay nakaramdam ako ng takot. Nakita ko kasi yung mga gagamitin sa akin at naisip ko na baka mamatay ako. Dindo, ayaw ko nang ituloy. Uuwi na ako sa amin. Natatakot kong sabi. Ngayon ka ba ba atras kung kailan nandito na tayo? Ang sabi pa ni Dindo. Natatakot ako sa kakasalanan sa Diyos to, hindi ba? Ang sabi ko. Mas matakot ka kapag nakulong ako. Makisama ka na lang, Camila. Kapag hindi mo pinalaglag ang batang yan, hihiwalayan kita. Pananakot pa niya sa akin. Eh di hiwalayan mo. Ayoko maging mamamatay tao. Anak ko ang gusto mong mawala. Matapang kong sabi kay Dindo at iniwanan ko na siya. Masakit para sa akin na nakipaghiwalay sa akin si Dindo. Pero ayoko rin gawin ang gusto niya kaya mas mabuti pa nga ang ganon, Papa Dudut. Nag-decide na rin ako na sabihin kay Mama na buntis ako. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon. Nang umuwi na ako sa bahay ay sinabi ko kay Mama ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nasaan na naman yan? Galit na tanong ni Mama. Wala na kami. Gusto niya na ipalaglag ko ang bata. Nakipaghiwalay siya nang hindi ako pumayag. Sagot ko. Galit na galit si Mama sa akin. Sinabunutan at sinampal niya ako ng paulit-ulit. Hindi raw siya nagkulang ng paalala sa akin pero hindi ako nakinig sa kanya. Magagaya raw ako sa kanya na pinalaki ang anak ng walang ama. Inasahan ko na susuportahan ako ni Mama pero kabaliktaran ang nangyari. Nagalit at sinaktan pa niya ako. Sobra ko nagalit sa kanya at dinamdam ko ng sobra ang ginawa niya sa akin, Papa Dudut, kaya isang desisyon ang naisip ko at yon ay ang lumayas na lamang sa bahay. Ang lakas ng loob ko kasi feeling ko ay kaya kong mabuhay nang wala si Mama sa tabi ko. Nakaya nga niya akong palakihin nang siya lamang, kaya alam ko na kaya ko ring gawin yon. Ang ipinangako ko lang sa sarili ko noon ay hindi ako magiging kagaya ni Mama na isang pokpok. Tinawagan ko si Dindo para sana humingi ng tulong sa kanya. Naisip ko na baka maawa siya sa akin at panagutan pa rin niya ako at ang anak niya sa akin. Dindo, tulungan mo ako, magbalikan na tayo. Alis ako rito sa amin. Ayoko na rito. Umiiyak kong pakiusap kay Dindo. Hindi ba ang sabi ko sa iyo kapag hindi mo sinunod ang gusto ko ay wala na tayo? Bakit tinatawagan mo pa ako? Inis na sagot niya. Dindo naman, maawa ka naman sa akin at sa anak mo. Sasama na lang ako sa iyo. Wala akong ibang mapupuntahan. Patuloy kong pakiusap. Sa huli pumayag si Dindo at nagkabalikan kami. Siguro ay naisip niya rin na mali na patayin namin ang aming anak. Ang sabi ni Dindo kung gusto ko ay doon muna ako sa bahay ng pamilya niya. Pero malit lang daw ang bahay nila. Kaya kailangan kong magtiis. Wala na akong choice kaya pumayag ako. Isa pa ang nasa isip ko ng time na yon ay ang makaalis na sa poder ng nanay ko. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong mabuhay kahit nawala siya sa tabi ko. Nagtagumpay ako sa pag-alis sa bahay nang hindi nalalaman ni Mama. Nagkita kami ni Dindo at napansin ko na kahit nagkabalikan kami ay inis pa rin siya sa akin. Nasabi na raw niya sa pamilya niya na nakabuntis siya at alam na rin na doon muna ako titira sa kanila. Natakot ako kasi hindi ko alam ang ugali ng pamilya ni Dindo pero kailangan kong gawin ang lahat para makisama kasi kung hindi ay wala akong mapupuntahan. Nang ipakilala ako ni Dindo sa pamilya niya ay naramdaman kong hindi ako gusto ng nanay niya na si Ami. Hindi man lang niya ako binati at hindi niya tinanggap ang pagmano ko sa kanya. Araw-araw ay pinaparamdam ni Ami sa akin na hindi ako welcome sa bahay nila. Kaya ilang ako sa pagkilos ko sa bahay nila. Madalas ay wala si Dindo sa bahay nila dahil sa trabaho nito.
Kapag wala si Dindo ay wala akong makausap kaya natuto akong makipagkaibigan sa mga kapitbahay. Kapag naiinip ako ay nagpupunta ako sa kanila at doon ako tumatambay, wala akong kalam-alam. Na minamasama pala ni Ami ang ginagawa ko na yon, Papa Dudut. Hoy Camila, nangapitbahay ka na naman. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na kapag nasa ibang bahay ka ay dapat tumutulong ka sa mga gawain? Mataray na sabi ni Ami. Tita, kakatapos ko lang pong maglaba kanina bago ako nagpunta sa kapitbahay, ang sabi ko. Bakit? Yun lang ba ang pwedeng gawin dito sa bahay? Napakarami pa, turan pa ni Ami. Hindi po kasi ako masyadong nagpapagod kasi buntis po ako. Magalang na katwiran ko. Ang arte mo. Nung buntis nga ako, nag-iigib pa ako ng tubig. May nangyari ba sa akin? Ang sabi ni Ami. Halos araw-araw ay nakakatikim ako ng pagtataray ni Ami, Papa Dudut. Dumating ako sa point na gusto ko nang umalis sa bahay nila. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yon. Wala akong ibang mapupuntahan at ayaw ko namang bumalik kay Mama dahil hanggang sa sandaling yon ay galit pa rin ako sa kanya dahil sa pagsigaw at pananakit niya sa akin. Hindi ko rin alam kung hinahanap ba ako ni Mama. Naisip ko na baka nga masaya pa siya na naglayas ako kasi sarili na lamang niya ang iisipin niya. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumagot kay Ami pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ako ang dapat na magpakumbaba kasi nakikitira lamang ako doon. Sinabi ko kay Dindo na baka pwedeng bumukod kami pero ang sabi niya ay wala siyang pera para kumuha kami ng apartment o kahit murang paupahan. Nag-iipon nga raw siya para sa panganganak ko. Sinisipan niya ako at kung ipinalaglag ko na raw sana ang anak namin ay wala kami sa ganong sitwasyon. Lumaki na ang tiyan ko at nahihirapan na akong kumilos pero dahil sa iyo kong masabihan ako ni Ami na tamad ay panay pa rin ang paggawa ko ng gawaing bahay. Minsan lang ako makakapag-check up dahil palaging sinasabi ni Dindo na wala siyang pera. Naintindihan ko siya kasi nagbibigay din siya ng pera sa pamilya niya. Habang buntis ako ay may kakaiba akong napansin kay Dindo. Madalas ay hawak niya ang cellphone niya. Mas lalo siyang hindi umuuwi kapag tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot. Ang lahat ng iyon ay naging dahilan para magkaroon ako ng hinala na meron siyang ibang babae. Ilang beses habang hawak ni Dindo ang cellphone niya ay inagaw ko yon sa kanya. Nagkahabulan pa nga kami at galit na galit si Dindo sa akin. Nabasa ko na meron siyang kalandian sa cellphone niya kaya napatunayan ko na tama pala ang hinala ko. Hayop ka? Buntis na nga ako, gumagawa ka pa ng kalokohan? Umiiyak kong sigaw kay Dindo. Sa totoo lang, hindi na kita mahal, Camila. Naawa lang ako sa iyo. Ikaw naman ang nakipagbalikan sa akin, hindi ba? Kahit ayaw ko na? Pasigaw niya sa akin. Napakawalang iya mo. Nagsisisi na ako na binilikan pa kita, nagpakatanga ako. Ang sabi ko na may kasamang pang sisisi. Kahit nalaman ni Ami ang issue na yon ay wala man lang siyang ginawa. Hindi niya kinausap si Dindo at parang masaya pa siya na niloloko ako ng anak niya. Pakiramdam ko ng panahon na yon ay mag-isa na lamang ako. Wala akong kakampi at naisip ko nang bumalik sa mama ko pero mas nanaig pa rin sa akin ang pride. Wala akong choice kundi ang magtiis na manirahan sa bahay ni Dindo habang hinahayaan ko siyang lokohin ako. Naging martir ako ng time na yon alang-alang sa anak ko. Siya na lamang ang pinagkukuhaan ko ng lakas, Papa Dudut. Masakit para sa akin na may ibang babae si Dindo. Akala ko porket isinama niya ako sa kanila ay magiging okay ang lahat. Pero nagkamali ako. Mas lalo pang lumala ang mga pasanin ko. Siguro nga'y karma ko na yon dahil sa naging trato ko dati sa sarili kong ina. Nang mga anak ako ay ang kapitbahay namin ang nagdala sa akin sa ospital. Wala kasi noon si Ami at si Dindo. Yung tatay ni Dindo ay nasa trabaho. Puro mga batang kapatid ni Dindo ang kasama ko sa bahay at alam ko
na hindi ko sila pwedeng asahan na dalhin ako sa ospital. Kaya kahit sobrang sakit ng tiyan ko ay nagpumilit akong lumabas ng bahay para humingi ng tulong sa kapitbahay. Safe kong nailabas ang baby girl namin ni Dindo. Dinalaw ako ni Dindo sa ospital at imbes na matuwa ay nagalit pa siya sa akin. Saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Ubus na ang ipon ko, buwisit. Ang naiinis na sabi pa ni Dindo sa akin. Buwisit? Sa tingin mo ginusto kong manganak nang wala kang ipon? Saka sabi mo nag-iipon ka ng pera para sa panganganak ko. Nasa na ang sinasabi mong ipon? Naubos na ba sa babae mo? Inis kong sabi. Tumahimik si Dindo, alam kong guilty siya. Ginawan pa rin ni Dindo ng paraan para makalabas kami ng anak ko sa ospital. Nang nasa bahay na ulit kami ng pamilya niya ay hindi pa rin naging maganda ang trato ng nanay ni Dindo sa akin. Umaasa ako na tutulungan niya ako sa pag-aalaga ng apo niya pero hindi. Hinayaan niya akong mag-isa na mag-alaga sa baby ko, Papa Dudut. Alam ko na patuloy pa rin si Dindo sa pambababae niya. Nang 3 buwan na ang anak namin ay hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Gabing-gabi na kasi ay wala pa rin si Dindo at ang alam ko ay uuwi siya ng araw na yon. Hindi ako mapakali, hindi ko rin magawang matulog. Nasa sala ako at panayang silip ko sa bintana para malaman kung parating na ba si Dindo. Sa pagsilip ko sa bintana ay nakita ko si Dindo na may kasamang babae at naghalikan pa sila sa labas ng bahay. Hindi ko napigilan ang sarili ko at galit na galit akong lumabas. Sinugod ko silang dalawa at pinagsasampal ko si Dindo at sinabunutan ko yung babae niya. Pinagmumura ko silang dalawa. Alam ko naman na niloloko ako ni Dindo pero iba pala kapag nahuli mo na ng harap-harapan. Ipinagtanggol ni Dindo ang babae niya at sinabihan pa niya ako na iskandalosa. Pinalis na niya ang babae at sa loob ng bahay ay tuloy pa rin ang pagsasagutan naming dalawa. Dahil sa ingay namin ay nagising na sina Ami. Ano ba yung bunganga mo, Camila? Napakaingay mo, singhal ni Ami sa akin. Si Dindo po kasi, nahuli ko na may kahalikan na babae sa labas. Sumbong ko. Bakit kasi nandito ka pa? Sinabi na sa'yo ni Dindo na hindi ka na niya mahal, hindi ba? Ikaw lang ang nagpupumilit sa sarili mo sa kanya. Turan pa ni Ami. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ami. Inakala ko na sa pagkakataong yon ay ako ang kakampihan niya, babae rin siya, sana man lang ay naintindihan niya ako. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila, Papa Dudut, pero nasa utak ko na hindi na maganda kung mananatili pa ako sa bahay na yon. Baka mabaliw ako kapag nagtagal pa ako doon. Kaya naman nagdesisyon akong umalis na sa poder ni Ami. Kinabukasan ay nag-impake na ako. Hindi na ako nagpaalam kay Ami at umalis na ako kasama ang aking anak. Wala akong alam na mapupuntahan pero mas gugustuhin ko pang sa kalye matulog at ang anak ko kesa sa nandun ako sa bahay nila Dindo. May kaunting pera naman ako kahit papaano at malakas ang loob ko na gawin yon. Sa mga unang araw ay sa kalye kami natutulog ng anak ko. Naghahanap ako ng trabaho habang dala ko ang baby ko. Natanggap naman ako sa isang karinderya. Ganong trabaho ang kinuha ko dahil may experience na ako sa ganon. Pumayag naman ang may-ari na sa mismong karinderya muna ako manirahan habang wala pa akong nahahanap na murang paupahan. Nagtrabaho ako habang inaalagaan ko ang anak ko. Masaya na ako sa ganong buhay, ang importante ay kasama ko ang baby ko. Hindi ko na rin sinubukan na kontakin pa si Dindo para humingi ng sustento. Alam ko na magbibigay siya pero pagsasalitaan muna niya ako ng masakit. Ayoko nang maranasan ng ganon. Mas mabuti pang mag-isa kong palakihin ang anak ko. Doon ko rin na-realize ang hirap ni Mama sa pagpapalaki sa akin nang siya lang mag-isa, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga biro yon. Lalo na at hindi ka mayaman at wala ka ring tinapos. Makalipas ang ilang buwan ay nakapag-ipon na ako kahit papaano ng pera para makaupa kami ng anak ko sa isang mumurahin na paupahan. Hindi ako pwede sa boarding house dahil may kasama akong baby. Makakaistorbo siya sa ibang tenant kapag umiiyak siya.
Kaya pikit mata na ako sa pagkuha ng apartment pero mura lamang naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakasurvive kami ng anak ko kahit sobrang hirap at wala akong katuwang sa pagpapalaki sa kanya. May isang beses na may babaeng kumausap sa akin habang nagtatrabaho ako sa karinderya. Suki na siya roon at doon siya palaging kumakain ng almusal. Anak mo ba yung baby na yan? Tanong sa akin ng babae na nagpakilala na si Mara. Opo, matipid kong sagot. Nasaan ang tatay? Tanong ni Mara. Wala po, nilayasan ko po at wala rin namang kwenta. Nakatawa ko pang sabi. Marami talagang walang kwentang lalaki sa mundo, no? Malas mo at natapat ka sa isa. Pero maiba ko. Alam mo maganda ka. Bakit hindi mo pagkakitaan niyang ganda mo? Total wala ka palang asawa, sabi pa ni Mara. Tinanong ko si Mara kung ano ang pagkakakitaan ng sinasabi niya. Yun pala ay dancer sa club kung saan siya nagtatrabaho. Pwede rin daw akong magbenta ng laman kung gusto ko kasi malaki ang kikitain ko sa ganon. Tinanggihan ko ang offer ni Mara nang malaman ko ang trabahong sinasabi niya. Ganon kasi ang trabaho ng nanay ko at nangako ako na hindi ako magiging ganon, Papa Dudut. Pero ang sabi ni Mara, kapag nagbago ang isip ko ay sabihan ko agad siya. Hindi sumagi sa isipan ko na tatanggapin ko ang trabaho na inoffer ni Mara. Mas gugustuhin ko pa na kahit maliit ang kita, basta huwag ko lang gamitin ang katawan ko para kumita ng malaking pera. Kaya lang parang hiningi na rin ang pagkakataon na maging kagaya ako ng nanay ko, Papa Dudut. Bigla kasing nagkasakit ang anak ko at kinailangan ko siyang dalhin sa ospital. Bumali ako sa amo ko sa karinderya pero napunta lamang yon sa gamot. Araw-araw ay parang lalong lumalala ang lagay sa ospital ng anak ko. At natakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Umiral pa rin ang pride ko ng sandaling yon. At hindi ako humingi ng tulong kay Dindo at sa nanay ko. Sinabi ko sa sarili ko na walang pwedeng asahan kundi ang sarili ko lamang. Pinilit kong humiram ng pera ngunit hindi ganong kalaki ang aking nahiraman. Doon ko na naisip ang offer ni Mara sa akin. Nang kumain ulit si Mara sa karinderya ay sinabi ko na baka mabibigyan niya ako ng one-time na racket. Yung isang beses ko lang nagagawin. Hindi ko rin kasi kayang magtrabaho ng matagal sa club. Alam ko kahit na isang beses ko lang yung gagawin, ay kagaya na rin ako ng nanay ko. Ako rin mismo ang bumali sa sinabi ko dati. Tamang-tama raw ang paglapit ko kay Mara. May isang lalaki raw na medyo may edad ang naghahanap ng bagong mukha. Nagsasawa na raw kasi ito sa mga babae sa club. Isang gabi lang daw yon at malaki raw ang pagbabayad na gagawin. Pumayag ako para sa anak ko, Papa Dudut. Pagkatapos daw ng service na gagawin ko sa lalaki ay saka ako babayaran. Hahatian ko raw siya ng bayad. Kinagabihan ay nagpunta ako sa hotel kung saan ay naroon ang isang matandang lalaki. Habang hinahalikan na ako ng lalaki ay biglang nagbago ang isip ko at ayaw ko nang ituloy. Sorry sir, pero ayaw ko na. Aalis na lang po ako. Hindi ko po ito kayang gawin, umiiyak kong sabi. Pero magbabayad ako, magkano ba ang gusto mo? Tanong ng lalaki. Hindi po talaga, hindi ko kaya. Nagawa ko lang ito dahil nasa ospital ang anak ko. Pasensya na po talaga, turan ko. Tinawagan ko si Mara nang makaalis ako sa hotel. Galit na galit siya sa akin nang sabihin ko na hindi ko tinuloy yung sa lalaking ibinigay niya sa akin. Malaking customer daw nila yon sa club at baka dahil sa ginawa ko ay mawala yon sa kanila. Humingi na lamang ako ng sorry sa kanya. Pagdating ko sa apartment ay awang-awa ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na darating ako sa point na hahayaan kong ibenta ang katawan ko, kagaya ng nanay ko. Mas lalo kong na-realize na sa isang ina ay lahat ay gagawin niya para sa kanyang anak. Mas lalo ko lang naintindihan ng nanay ko sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Tinawagan ko ang mama ko at naramdaman ko kasi na lugmok na ako at siya na lamang ang taong makakatulong sa sitwasyon ko.
Sinabi ko sa kanya na may sakit ang anak ko at kailangan ko ng pera para maipagamot ang aking anak. Wala namang pagdadalawang isip na sinabi ni mama na tutulong siya. Sinabi ko kung nasa ang ospital ang anak ko at nangako siya na gagaling ang aking anak. Nang magkita kami ni mama sa ospital ay hindi niya ako pinagalitan. Niyakap niya ako at siya pa ang humingi ng tawad sa akin dahil alam niya raw nang ginawa niya sa akin na pananakit ang dahilan kung bakit ako naglayas. Kinuwento ko naman kay mama ang lahat ng nangyari sa akin at awang-awa siya sa akin. Mabuti raw at hindi ko tinuloy ang pagbibenta ng katawan ko dahil ayaw niyang maging kagaya ko siya. Sa tulong ng nanay ko ay nabayaran namin ang bills namin sa ospital. Sa bahay namin na rin kami umuwi ng anak ko at tinulungan ako ni mama sa pagpapalaki sa kanya. Ayaw kasi ni mama na maranasan ko ang naranasan niya na walang tumulong sa kanya noong nanganak siya sa akin. Tumigil na rin si mama sa pagtatrabaho bilang prosti. Ayaw niya raw na makita ng apo niya na ganon ang trabaho niya. Ang ginawa namin ni mama ay nagtinda kami ng lutong ulam. Total ay may talent naman si mama sa pagluluto. Hindi man ganong kalaki ang kita, at least masasabi naming marangal yung paraan upang kumita. Ngayon ay okay na ang relasyon namin ni mama. Naging close kami sa isa't isa. At hindi na siya bumalik pa sa dati niyang trabaho. May boyfriend na rin ako sa ngayon at tanggap niya ang anak ko at ang past ko. Sana lang talaga ay siya na ang nilaan ng Diyos para sa akin. Ngunit kung meron man akong pinakahihiling sa Diyos, sa ngayon, yon ay ang bigyan pa niya ng mahabang buhay si mama. Gusto kong umangat sa buhay para makabawi ako sa nanay ko sa mga sakripisyo at hirap na naranasan niya dati. Deserve niyang maka-experience na maginhawang buhay at ang gusto ko ay ako ang magbibigay noon sa kanya. Lubos na gumagalang, Camila. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Ako po si David at isa ko sa mga milyong taga-subaybay sa inyong programa sa Papa Dudut YouTube channel. Kaya naman naglakas loob akong ibahagi hindi lang ang aking buhay kundi ang masalimuot na buhay ng aking pamangkin sa kamay ng kanyang ina. Si Totoy ay isa sa aking pamangkin at anak siya sa pagkadalaga ng aking ate na si Roan. Pinanganak si Totoy noong March 2009 at siya ang kauna-unahang pamangkin kong lalaki sa aming pamilya. Kaya naman laking tuwa ng aking mga magulang na nagkaroon sila ng apong lalaki. Papadudot na punta ang kustudiya ng bata sa kanyang mga lolo't lola dahil ang kanyang nanay ay isang pariwara at kung kani-kaninong lalaki siya sumasama. Samantala nakatagpo naman si Ate Roan ng lalaking ang akala niya ay magpapasaya ng kanyang buhay. Siya si Robert. Samantala taong 2010, pagkaraan ng ilang buwan, pagkamatay ng aking ama. David, tingnan mo tong pamangkin mo, ang cute. Sigurado ako paglaki nito, gwapo to. Bahagyang nawalang lungkot ni mama sa pagkamatay ni papa nang kargahin niya ang kanyang sanggol na apong si Totoy. Kamukha po niya si papa. Kung buhay pa sana ang lolo niya. Malungkot kong sabi habang naaalala ko ang aming haligi ng tahanan. Buti at nandito sa atin tong apo ko. Kahit papaano ay hindi ako nalulungkot. Naiibsa ng kaunti yung pagka-ulila ako sa ama mo. Sabi naman sa akin ni mama na nagkaroon ng lakas sa tuwing ngumingiti ang walang kamuwang-muwang na anghel sa kanyang mga bisig. Basta magsisikap po ako mabuti sa pag-aaral at pagtatrabaho ko para makaya nating buhayin si Totoy. Kahit wala na ang tulong ng mga magulang niya. Yun naman ang binitawan kong pangako sa aking ina. Hindi ko alam kung babalikan pa si Totoy ng Ate Roan mo. Nag-aalalang wika ni mama. Sana wag na lang po niyang balikan. Mas magiging maayos ang buhay ni Totoy kung tayo pong mag-aalaga sa kanya. Si Ate Roan, pariwara ang buhay niya. Kung kani-kaninong lalaki sumasama, masisira lang ang buhay ni Totoy sa kanya.
Nag-aalalang sabi ko kay mama. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ang ate Roan mo. Hindi naman siguro kami nagkulang ng ama mo sa pangangaral dyan sa kapatid mo. Pero bakit ganon? Mas pinipili pa niyang maging pariwara kesa ayusin ang buhay niya. Baka sa boses ni mama ang labis na disappointment sa kanyang panganay. Ipasa Diyos na lang po natin yang si ate Roan. Sana'y dumating din po ang panahon at magbago siya. Sabi ko na lamang habang umaasa na isang araw ay magliliwanag ang puso at isipan ng aking kapatid. Sana nga, pero tingin ko David hindi na magbabago yung ate mo. Hindi ko masisisi si mama kung gano'n na lamang ang pag-iisip niya na sobrang negative siya kay ate Roan na puno na rin kasi siya papadudo. Pero alam niyo po ma, minsan naawa rin po ako kay ate Roan. Kahit na gano'n yun kapatid ko pa rin siya. Kumusta naman kaya ang buhay niya sa kamay ng bagong lalaking kinakasama niya? Ano po bang pangalan nun? Robert? Tumango lamang si mama bilang sagot sa tanong ko. Sa totoo lang ma, wala akong tiwala sa lalaking yun. Pagkakita ko pa lang kay Robert, alam ko na pong wala siyang magandang maidudulot kay ate. Suspect ako. Kung buhay pa sana si Papa, baka nailayo na natin si Roan kay Robert. Sabi ko pa na may halong panghihinayang. Mamayang kaunti ay dumating si ate Roan sa bahay kasama ang kanyang bagong lalaki. Ate Roan, anong ginagawa mo rito? Kasama mo pala si Robert. Pagkatapos noon ay sinubukan ko silang ipagtabuyan pero nanlaban sila at pilit silang pumasok sa bahay. Dumating naman si mama para harapin si ate Roan. May karapatan siyang ipagtabuyan kayo kasi yon ang pinag-utos ko. Sabi pa niya sa kanyang panganay. Ma, nandito po ako hindi para makipag-away sa inyo. Nandito ako para kunin ang anak ko. Nagmamalaking sabi ni ate Roan. Siyempre pumalag kaming dalawa ni mama. Karapatang kunin ni Roan si Totoy sa inyo kasi siya ang ina. Giit naman sa amin ni Robert. Nasaan na po ang anak ko? Dimad niyang tanong sa amin. Nasa hakuna niya. Natutulog na. Sagot ni mama sa kanya. Samantala'y hindi naman ako nakapagpigil at tinanong ko ang aking kapatid. Ano namang klaseng buhay ang ibibigay ninyo kay Totoy kung sakaling kunin ninyo sa amin? Wala ka nang pakialam doon David. Anak ko si Totoy. Kaya may karapatan ako na gawin kung ano man ang gusto kong gawin. Mataray na sagot sa akin ng aking kapatid. Hindi mo makukuha sa amin si Totoy pag mamatigas ko. Alam kong mapapahamak lang si Totoy sa kamay nila, Papa Dudut. At sino ka naman para magsabi niyan? Hoy, tsuhin ka lang ni Totoy, baka nakakalimutan mo. Paalala niya sa akin. Masisira lang ang buhay ng pamangkin ko kapag hinayaan ko siyang mapunta sa inyo. Giit ko sa kanya. At paano ka naman nakakasiguro dyan sa mga sinasabi mo? Wika pa ni Robert. Agad ko naman siyang sinagot. Kilala kita Robert. Madumi ang pagkatao mo kasi dumi ng pagkatao ng ate ko. Ngunit agad akong nilabanan ni ate Roan. Tumigil ka na nga dyan David. Huwag kang umasta na ikaw ang magulang ni Totoy. Ngayon kung gusto mong magkaanak pues bumuntis ka ng babae. Si Totoy, anak ko siya. Hindi siya sayo. Kaya tigilan mo na yang pag-aasta mong mas marami kang karapatan kay Totoy kesa sa akin. Kasi wala kang karapatan. Ako ang may karapatan sa anak ko. Kahit sang husgado pa dalhin yan, diin pa niya sa akin. Tama na, tumigil na kayong dalawa. Nag-aaway kayo sa harap ng magulang ninyo. Mga wala kayong galang. Galit na saway ni mama sa amin. Kukunin ko ng anak ko tapos aalis na rin kami ni Robert. Tapos ang usapan. Insist ni ate Roan sa amin. Wala kaming nagawa ni mama nang kinuha ng kapatid ko si Totoy. Papadudot yun pala ang umpisa ng pagdurusa ng aking pamangkin. 4 na taon si Totoy nang mabalitaan ng aking ina sa kapitbahay ng ate ko
na naririnig nilang minamaltrato ang bata. At napag-alaman din naming na ang kinakasama ni ate ko ay isang drug pusher, snatcher at miyembro ng akyat bahay sa probinsya gawa ng kanyang bisyo. At nalaman din ng aking ina na labas-pasok siya sa kulungan. Kaya naman nang malaman ng aking ina na minamaltrato ang kanyang apo ay dali-dali siyang pumunta sa bahay ng ate ko. "Nasaan ang mga magulang mo?" tanong ni mama kay Totoy. "Umalis po si mama. Si papa naman po natutulog." Magalang na sagot ng aking pamangkin. Napakabait at magalang si Totoy sa nakakatanda kahit na lumaki siya sa poder ng kanyang pabayang ina. Samantala ay agad naming napansin ang tila malapnos na balat ni Totoy sa kanyang katawan. Labis kaming naalarma ni mama, kaya tinanong namin kay Totoy kung sino ang may kagagawa noon sa kanya. "Pinaso po ko ng sigarilyo ni papa," malungkot na sagot ni Totoy sa amin. "Diyos ko, ang dami mong paso sa hita, paa at saka sa likuran. Bakit ginagawa sa iyo to?" Nag-aalala kong tanong sa aking pamangkin. "Hindi ko po alam eh," batipid na sagot ni Totoy sa akin. Dahil doon ay agad na kinumpronta namin si Ate Roan pag uwi nito sa bahay. Matigas kasi ang ulo ng batang yan. Dinidisiplina lang namin. Katwiran pa sa amin ni ate. "Anong disiplina? Yan ba ang paraan ng pagdidisiplina ninyo sa bata?" "Roan, pinagmamalupitan ninyo yung bata." Galit na wika ni mama sa kanya. "Pumunta lang po ba kayo rito para sigawan lang ako?" Kompronta nito sa amin. Hindi naman maitago ni mama ang pagkadismaya kay Ate Roan. "Bakit mo naman sinasaktan ang anak mo ng ganito? Nasaan na ang puso mo ha? Hindi ka naman namin pinagmamalupitan ng ama mo ng ganito," paalala ni mama sa kanya. "Ma, pwede ba? Huwag niyo na po akong pakialamanan pa sa mga pagdidisiplina ko sa anak ko. Baka nakakalimutan ninyo malaki na ako. Hindi na ako bata para diktahan ninyo." Giit nito sa amin. "Kung hindi mo kayang alagaan si Totoy, ibalik mo na lang siya sa amin. Kami na mag-aalaga sa anak mo," suhestyon pa ni mama. Ngunit tumanggi si Ate Roan at nagmatigas pa rin po ito sa amin. "Nagiging miserable lang ang buhay ng apo ko sa inyo. Roan naman, maawa at makonsensya ka naman sa mga pinaggagawa mo sa anak mo." Tila nagmamakaawa na si mama na wag nang pagmalupitan ni Ate Roan ang anak nito. Samantala'y lumapit na si Robert sa amin. Nagising siya dahil sa ingay namin. Galit na galit niya kaming kinumpronta. "Anong karapatan mong pagmalupitan ng apo ko ha, Robert? Hindi naman ikaw ang tatay niya." Galit na sagot ni mama sa kanya. Bakit ba kayo nakikialam? Yan ang paraan ng pagdidisiplina. Ano magagawa ninyo?" Sagot naman ni Robert. "Buo na ang desisyon ko. Kukunin ko na ang apo ko." Pagmamatigas ni mama. Ngunit mas palaban ang aking kapatid. "Magkakamatayan muna tayo bago ko ibigay sa iyo ang anak ko," sabi niya sa aming ina. Nanlumo ako sa kawalang galang ni Ate Roan sa matatanda. "Anong sabi mo, Roan? Paano mo maaatim na sabihin niya sa sarili mong ina? Yan bang tinuturo sa iyo ng lalaking yan?" Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Robert. "Ikaw, Robert, alam ko na ang mga baho mo. Alam ko na isa kang drug pusher at full-time snatcher at miyembro ng akyat bahay. Alam ko rin na ilang beses na kayong labas-pasok ni Roan sa bilangguan. Ano ngayon? Bakit, isusumbong mo ako sa mga pulis?" Balik sa kanya ni Robert. "Isusumbong kita sa mga pulis kapag patuloy mong pinagmamalupitan ng apo ko." Banta pa ni mama noon sa ka-live-in ni Ate Roan. Ngunit biglang napikon si Robert at agad na bumunot ng sumpak na nakalagay noon sa loob ng kalapit na drawer at tinutok ngayon sa amin. "Nakikita niyo tong sumpak na hawak ko? Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa mga ulo ninyo kapag sinumbong niyo ako sa mga pulis. Ano, magsusumbong pa rin ba kayo?" Pagbabanta pa ni Robert sa amin. Kikibo pa sana si mama pero pinigilan ko na para hindi kami mapahamak. Defenseless kami kasi nasa teritoryo nila kami ng mga oras na yon. Hindi na.
Medyo kinakabahang sagot na lamang ni Mama kay Robert. Siguraduhin mo lang kasi kapag kinalaban mo ako, uubusin ko kayong lahat. Pananakot pa ni Robert sa amin. Pagkatapos noon ay walang awa kaming pinagtulakan ni Robert palabas ng kanilang bahay. Sobrang pagdadalamhati ni Mama sa ginawang pagtrato ni Ate Roan sa amin. Kaya kinagabihan ay inatake ito sa puso at pumanaw pagsapit ng madaling araw. Doon ako nagtanim ng galit sa ate kong si Roan at sinumpang huwag na siyang magpapakita pa sa aming magkakapatid. Samantala, 8 taon na si Totoy noong may mabalitaan kaming sinasama siya ng kanyang ama-amahan sa mga masasamang gawain, tulad ng pagnanakaw. Nataranta ako nang mabalitaan ko yon at muli akong naghangad na mabawi ang aking pamangkin sa mga walang kwenta nitong mga magulang. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang namin ng aking kapatid na si Ate Christy na nasa DSWD si Totoy. Wala kaming inaksayang oras at pinuntahan namin kaagad ang aming kawawang pamangkin. Samantalay nanlumo ako nang makita ko ang kalunos-lunos na itsura ni Totoy. Ang laki ng pinayat mo ha? At saka ano ito? Bakit ang dami mong pasa sa katawan? Nag-aalala kong wika kay Totoy. Pero hindi nagsalita ang pamangkin ko. Tila ba may trauma pa sa kanyang isipan dahil sa kanyang sinapit. Kaya ang sumagot sa amin ay ang social worker mula sa DSWD. Yan po ang pinag-aalala namin, sir. Noong dinala po sa amin ang batang yan ay tadtad siya ng pasa at mga paso ng sigarilyo sa katawan. Inform niya sa amin. Diyos ko, grabe naman pala ang kahayupan ng Robert na yan. Nanlulumong wika ni Ate Christy. Nga pala, bakit ba nahuli ng mga pulis ang pamangkin namin? Tanong ko naman sa social worker. Ang totoo po niya ay nahuli si Totoy ng mga pulis nang mang-snatch siya ng shoulder bag ng isang babae doon sa palengke sa Kaibiga. Noong tinanong naman namin yung bata kung bakit siya nang i-snatch, sabi niya ay utos daw ng papa niya. Hindi raw siya pwedeng umuwi ng bahay nila kapag walang dalang pera kasi kung hindi raw ay bubugbugin daw siya ng amain nito. Kuwento pa sa amin. Kung umamin na pala yung bata na ang tatay niya yung nag-uutos sa kanya bakit hindi hinuli ng mga pulis si Robert? Tanong naman ni Ate Christy sa social worker. Ang alam lang po namin at ayon na rin po mismo sa bata, madalas daw magtago ang mga magulang niya sa mga pulis. Aniya. Samantala bago yon ay may naalala ko. Nga pala Ate Christy, hindi ba sabi doon sa police station na pinanggalingan natin? Pinuntahan daw nila si Ate Roan? Tanong ko sa aking kapatid. Oo, pinuntahan nga nila kaso hetong si Roan tinanggi na anak niya si Totoy. Pero nung malaman din ng pulisya na Roan nga talaga ang ina nun hindi na nila mahanap, nagtago na. Inform niya sa akin. Ibang klase talaga yung Roan na yan. Walang konsensya. Walang kwentang ina. Ewan ko ba kung kaninong angka natin nagmana ng ugali yang si Roan. Nang gigigil sa galit na wika ng aking kapatid. Ma'am, may iwi po ba namin ang pamangkin namin? Kami na po ang kukup-kup at mag-aalaga sa pamangkin namin, sabi ko naman sa social worker. Opo sir, basta mapatunayan lang po namin na kayo po talaga ang immediate relative ng bata. Sagot nito sa akin. May counting documents lang po tayong aayusin lalo na yung clearance at kapag ayos na ay maiuwi nyo na po siya. Dagdag pa niya. Siya nga pala ma'am, paano kung bumalik ang mama ni Totoy para kunin ang anak nila? Anong gagawin namin? May karapatan pa ang kapatid ko na bawiin sa amin ang bata? Tanong naman ni Ate Christy. Ang totoo niyan ay wala na. Pwede nyo na siyang ipaglaban kasi napatunayan na ng DSWD na hindi naging mabuting magulang ang kapatid ninyo. May nakabinbin ang kaso ang DSWD laban sa kanya and usually binibigyan na namin ang karapatan sa bata sa mga kamag-anak na may kapasidad na mag-alaga sa kanila. Inform sa amin ng social worker ng DSWD. Natuwa naman kami ni Ate Christy sa sinabi ng babaeng social worker. Huwag kang mag-alala Totoy ha. Kami na ng Tita Christy mo ang mag-aalaga sa iyo. Hindi ka namin ibabalik pa sa mama mo. Yun ang paniniguro ko sa aking pamangkin.
Papadudot pagkatapos noon ay kami na ni Ate Christy ang nag-alaga kay Totoy. Kami ang pumuno ng mga pagkukulang ng mga magulang niya sa kanya. Tinuring kong para kong sariling anak si Totoy at sinikap kong palitan ng masasayang alaala ang lahat ng bangungot na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Papadudot ginawa ko ang lahat para bumuti ang buhay ng pamangkin ko at minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Papadudot simula noong mapunta si Totoy sa pangangalaga namin ay naging maayos na ang kalagayan niya mula sa itsura hanggang sa aspetong psychological. Pinag-aral din namin ni Ate Christy ang pamangkin namin at ibinigay sa kanyang lahat ng pangangailangan niya. Akala namin ay nailalayo na namin ang bata sa impyerno niyang buhay sa kamay ng nanay niya, kaso isang araw ay muling dumating si Ate Roan at Robert para bawiin sa amin si Totoy. Ang kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos ninyong sirain ang buhay ng anak ninyo ay nandito na naman kayo para kunin si Totoy. Galit na galit kong sabi kina Ate Roan at Robert. Karapatan kong kunin si Totoy kasi ako ang ina niya, insist ni Ate Roan sa akin. Pero hindi ka naging mabuting ina sa kanya, diin ko. Nananahimik na si Totoy sa amin. Please lang, wag nyo nang dagdagan pa ang mga pasakit ninyo sa anak mo, sabi naman ni Ate Christy. Sumingit naman sa usapan si Robert. Alam nyo, punong-puno na ako sa inyo ha. Ibigay nyo na lang si Totoy sa amin, tapos ang usapan. Ang sabi sa amin ng DSWD, wala na kayong karapatan kay Totoy dahil hindi kayo naging mabuting magulang. Sabi ko sa kanila, kung hindi kayo aalis, mapipilitan kaming tumawag ng mga pulis pagbabanta ko. Ngunit agad na bumunot ng baril si Robert at tinutok yun sa amin ni Ate Christy. Roan, ipapahamak mo kami sa kamay ng lalaking ito? Anong klase kang kapatid? Sabi ko sa aking kapatid na walang pakialam kahit na patayin kami ni Robert sa mismong harapan niya. Ibigay niyo na lang kasi ang gusto namin para hindi na tayo magkasakitan pa, sabi pa sa akin ni Ate Roan. Pagkatapos noon ay sapilitang kinuha ni Ate Roan si Totoy habang nakatutok sa amin ang hawak na baril ni Robert. Nagpupumigla si Totoy sa bisig ng ina. Gustuhin man naming tumulong sa aming pamangkin pero wala kaming magawa dahil nasa panganib din ang aming buhay. Roan, kung ayaw sumama sa ni Totoy, huwag mo nang pilitin. Maawa ka naman sa anak mo, pagmamakaawa ko sa aking ate. Roan, inalagaan namin ang mabuti ang anak mo. Kaya nakikiusap na kami sa iyo na hayaan mo na si Totoy sa amin. Segunda naman ni Ate Christy. Wala akong pakialam. Basta sa akin ang anak ko, giit ni Ate Roan sa amin. Anong klaseng magulang ka, Ate Roan? Wala kang konsensya. Imbis na alagaan mo ang anak mo ay pinapariwara mo pa. Please lang, Ate Roan. Huwag mo nang itulad si Totoy sa iyo. Wika ko na may sama ng loob sa kanya. Huwag kang nagmamarunong, David ha. Huwag mo kong husgahan sa pagiging nanay ko. Ikaw wala kang karapatan na sabihin sa akin yan na wala akong kwentang magulang kasi ikaw wala ka pang anak. Wala ka pang pamilya. Katwiran pa sa akin ni Ate Roan. Pero bakit ikaw? Sa palagay mo ay makatwiran ba yang ginagawa mo, Ate Roan? Kailan ka magbabago? Mga bata pa lang tayo ay swel ka ng anak. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Sabi nga ni Papa, black sheep daw ako sa pamilya. Ano ngayon kung black sheep ako? Wala silang karapatan na sabihin yun sa akin kasi hindi naman sila naging mabut. Nagad ko namang kinontra. Anong sabi mo? Hindi sila naging mabuting magulang? Ate naman, ano bang mali sa mga magulang natin? Kulang pa ba yung mga pag-aalaga, pagmamahal at pagdidisiplina nila sa atin? Binuhos na nila sa atin ang lahat ng pagmamahal nila. Kulang pa sa'yo yun? At saka naging mabuti naman silang magulang. Pinag-aral ka nila at kahit na ilang beses ka nagkamali, tinakwil ka ba nila? Hindi kasi mahal ka nila. Insist ko sa kanya. Ngunit, nagmatigas pa rin si Ate Roan at hindi pa rin siya nakinig sa amin at sinama pa rin niya ang kanyang anak. Papadudot aaminin kong sinumpong din ako ng takot noon dahil ayaw kong magkapatayan kaming magkakapatid. Inayaan ko si Ate Roan na kunin ang anak niya pero pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko pa rin aalisan ang atensyon ng pamangkin ko. Madalas kong dalawin si Totoy pero patago.
Tinataong kong wala ang mga magulang niya dahil ayaw ko nang pagsimulan pa yon ng away. Samantala bagong taon ng 2013 ay muli kong binisita si Totoy sa La Union. Nagulantang ako kasi nadatnang kong puro latay at pasa pa rin ang buong katawan ng pamangkin ko. Pero ang higit kong napansin ay ang pagiging matigas na ng pamangkin ko. Nawala na yung pagiging inosente at malambing na bata. Tito, ayaw ko na po dito sa bahay. Natatakot na po ako, papatayin po nila ako. Pagmamakaawa ng aking pamangkin. Huwag kang mag-alala, Totoy. Itatakas kita dito. Makinig ka sa akin. Pinaplano ko na kung paano kita itatakas dito. Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman ang kislap sa mga mata ng pamangkin ko. Para bang nagkaroon ulit siya ng pag-asa. Nakausap ko na yung kapitbahay ninyo na si Mang Nelson. Sabi niya sa akin tutulungan daw niya ako para maitakas ka. Huwag kang mag-alala, Totoy. Kaunting tiis na lang ha. Maililigtas din kita rito. Sa impyernong buhay mo sa kamay ng mama mo. Sabi ko pa sa aking pamangkin. Tito, bakit po ganun si mama? Anak po ba niya talaga ako? Question sa akin ng aking pamangkin. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa kasamaang palad anak niya. Wala lang konsensya ang nanay mo kaya nagagawa niya yan sa'yo. Kailan niyo po ako itatakas? Tanong niya sa akin. Hahanap tayo ng tiyempo. Baka sa susunod na linggo. Basta ihanda mo lang ang sarili mo ha? Ang sabi ko pa sa bata. Tumango naman si Totoy bilang tugon sa akin. Papadudod February 4, 2014 ang araw kung saan ay isa sa katuparan ko ang plano na umuwi ng probinsya para itakas si Totoy. Dahil sa nabalita kong patuloy pa din ang pagmamaltrato sa kanya. Planado na noon ang lahat. Ang kapitbahay nila na si Nelson ang isa sa kasabwat ko para maitakas ang bata. Pero 2 araw bago ang nakadakdang pagtakas sa isang malagim na balita ang dumating sa akin. Nabalitaan namin mula sa TV at ilang kamag-anak na natagpuang patay si Totoy sa isang ilog at punong-puno ito ng mga pasa at sugat sa ulo at katawan. At ang pangunahing sospek na ayon sa mga witness na kapitbahay ay sina Ate Roan at Robert. Nang mabalitaan namin yon ay iyak kami ng iyak ni Ate Christy. Agad namin kinuha sa morgue ang katawan ng pamangkin ko at kami na ang gumastos at nag-asikaso para mabigyan si Totoy ng desenteng libing. Sa ngayon, Papadudot, kasalukuyan pa ding pinaghahanap ang kapatid ko at ang kanyang kinakasama na si Robert Bumanalag. At kung maaga-aga lang sana ang plano kong pagkuha sa pamangkin ko, ay sana'y nailayo ko na siya sa kamatayan. At hindi ko akalain na susunduin ko na pala si Totoy na hindi na humihinga at halos sisihin ko ang sarili ko sa nangyaring yon. Papadudot, nakakaramdam pa rin ako ng konsensya sa nangyari sa pamangkin ko. Marahil si Totoy ngayon ay kasama na niya ang aking mga magulang sa piling ng ating Panginoon. At sa mga listeners na nakikinig, sana'y mahalin natin ang ating mga anak. Dahil bawat bata sa mundong ito ay may karapatang mabuhay ng masaya at maayos. Gawin natin silang kayamanan sa ating buhay. At sa pamangkin kong si Totoy, sorry kung hindi kagad ako nakapagbigay ng saklolo. Sorry kung hinayaan ka naming mamuhay kasama ang mga walang konsensyang tao. Sorry kung hindi mo naranasan kung paano maging isang bata. Ngayon ay ikaw ang aking inspirasyon. Sa pagiging matibay mo sa buhay nung ikaw ay nabubuhay pa. Totoy, saan ka man ngayon, sana'y masaya ka na kapiling nila mama at papa. At sa kapatid ko na ina ni Totoy, sana kung saan ka man naroroon, makonsensya ka sa ginawa ninyo kay Totoy at sumuko na kayo sa batas. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, at sana'y mapili ang liham ko na ginawa ko para sa pinakamamahal naming pamangkin na si Totoy at naway may mapulot silang aral dito. Lubos na gumagalang, David. Nakakalungkot na malaman na pagkaraan ng maraming taon ay hindi pa rin po nakakamit ni Totoy ang hustisya. Nakakagalit na hanggang ngayon ay malaya pa rin sina Roan at Robert sa kamay ng batas. Sa totoo lang ay nakapanlulumo na meron palang mga magulang na walang puso at gustong ipahamak ang kanilang anak.
Hindi naman natutulog ang Diyos at darating din ang panahon na pagbabayaran ni Roan at Robert ang ginawa nila sa kawawang batang si Totoy. David, huwag mong sisihin ang sarili mo ha sa pagkawala ng pamangkin mo. Ginawa mo rin naman ang lahat para mailigtas si Totoy. Pinagkaitang ka lang ng pagkakataon pero naging busilak naman ang pagmamahal mo sa bata. Kung nasaan man si Totoy ngayon, sigurado tayong mahal na mahal ka pa rin niya at hindi ka niya makakalimutan.